Morning mga kabokals. Gumawa tayo ng ito po yung pansalok natin ng mga balahibo. Yan, nilagyan natin ng stick. Ito mga kabokals, yung mga balahibo ba na kailangan makuha natin yan araw-araw kong ginagawa ito para hindi sila mag-accumulate dito sa ating fish pan. Yan. So, naglulutangan yan. Tapos pagka yung basang-basa na talaga siya, lumulubog din. O para mabawasan din yung nag-accumulate sa baba. Kasi nga okay na yung pupo yung droppings Ito kasi yung isang bagay na makokontrol natin from our end. Kumbaga matyaga natin yan, salok-salukin lang natin tuwing umaga, tapos hapon uli para hindi mag-accumulate. Yan. Maya magpapakain tayo mga kabokals. Hindi pa ako nagpapakain. Yan, kapakainin ko muna yung mga layers natin, tapos sila naman. Tapusin ko lang muna to. Ayun mga nanggagaling kasi yan sa mga yung mga naglulugon ba. Kulay tsokolate pa rin yung ating tubig. Dahil nga po doon sa lupa na inilagay natin. Ito yung ating mga breeders na nagpapahinga. Yan. So far mga kabokal, so good. Wala pa rin namamatay as of ngayon, June 9 mga kabokals. Ngayon po June 9 and still wala pa rin tayong nakitang patay na hito, walang mortality sa ating mga hito. Looking good. So ito masasabi ko talaga mga kabokals na nakatulong talaga. Malaking bagay po yung pagkakalagay natin ng lupa dito sa ating fish pan. And syempre, hindi po magwo-work yung lupa na yan Hindi po magwo-work yung lupa na yan mga kabokals kung walang aquaponics. Ito nga yung ating aquaponics. Mamaya lalabasin natin silipin natin yung bunga ng ating mga patola. Pero yan, hindi po magwo-work yung ating sistema na to na nilagyan natin ng lupa para po makontrol natin yung ammonia kung wala po yung aquaponics. Ayan Yan. Pula muna dyan. Pero ito yung mga ito yung mga nakukuha natin balahibo. Ayan. Yan yung mga nakukuha natin balahibo. Ito nga po, ayan. Ito mga kabukas, pakita ko kung paano nililinis yung motor. Ito, yung ating motor, ipapakita ko sa inyo. So, napakadali lang. Ito nga po yung humihigop. Ito yung ating submersible pump. Papakita ko sa inyo kung paano natin nililinisan. So, ito kung titignan nyo po, medyo mahina na yung kanyang labas ng tubig, di ba? Yan medyo mahina na. Pagka ganyan, ibig sabihin, madumi na yung intake natin doon sa motor. Madumi na kasi mahina na yung bagsak ng tubig. So, ang gagawin natin, lilinisan lang natin. Ayan, baka isipin nyo mahirap. Napakadali mga kabokals. Napakadali. Napakita ko sa inyo. Ayan mga kabokals. So, ito yung motor. So, papatay muna natin siya. Ito po ay hindi po ito nakasayad sa lupang nilagay. Kasi may lupa nga di ba nilupaan natin ito. So hindi po siya nakasayad. So ang kanyang angat
is mahigit pa sa isang dangkal ang kanyang angat mula dun sa pinaka-bedding ng ating fish pan. Kaya naman, kita nyo ba mga kabokals? Nagkakaroon lang po siya ng mga tawag dito, latak. Yung latak po namumuo dito. And ito po ay nakabalot nga ng, ayan, nakabalot po yan na kulambo. Para hindi po siya humigop ng mga kung pwedeng bumara sa kanya. Tapos, diba, pinakita ko nga, mahina yung higop, diba? Mahina na. Ayan o, inawalis ko lang o. Tinatanggal ko lang yung mga latak-latak, saka yung mga nakadikit na ano, mga balahibo, malilit na balahibo, saka mga solid waste na ibang pang ano, matitigas. Ayos na. Babalik na natin siya. Tapos hayaan lang natin mag-subside ng konti. Mag-subside ng konti kasi nabulabog natin eh. Bago natin siya buksan para hindi siya humigop kagad ng mga dumi. O yan mga kabokal. So ganun lang po kadili maglinis ng ating motor. And again, sabi ko nga, since nilagyan natin ng lupa, di ba? May lupa po yan. So hindi sa part po natin, sa ating sistema, hindi po natin pinoproblema ang mga solid waste. Hindi ko na po pinifilter yan, yung mga solid waste. Ang ating pong pinifilter ay yung ammonia. Yung ammonia mga po. Sabi ko nga, remove the ammonia and solid waste becomes part of the soil. Ang ingay mo. Nagpapaliwanag ako eh, ha? Ayun, again. So, remove the ammonia. Kasi sabi ko nga, diba, ano ba ang pumapatay sa isda? Yung solid waste ba o yung ammonia? Para sa akin, yung ammonia. So tanggalin mo ang ammonia, yung mga solid waste na yan, yung mga droppings nila, yung mga balahibo na nalalaglag sa ibaba, lahat po yan ay mabubulok, madidecompose, and that will become part of the soil na nandito sa ating bedding. So ito po, ang purpose po nito, higupin yung tubig na may ammonia, padaanin doon sa ating aquaponic system na kung saan may mga tanim tayong patola ngayon, and soon, very very soon, ay maililipat na natin itong ating mga pakwan. Gaganda ng tubo ng ating mga pakwan mga kabokals. So yeah, ito na ang magpupuno dun sa lahat ng butas na bakante dun sa ating aquaponics. So pag nailipat natin ito, lahat po ng butas ng ating aquaponics ay may halaman na makakatulong para kainin yung nitrogen or yung nitrate na napoproduce po ng ating fish pan. Nitrate po kasi yun nga, sa mga bago sa channel ko, kung hindi nyo po alam, meron po tayo tinatawag na nitrogen cycle, na kung saan meron po tayo mga beneficial bacteria katulad ng nitrifying bacteria na ginagawa pong nitrogen yung ammonia na nandito sa tubig. So yung pong purpose ng lupa na nandiyan. Kaya may bedding po tayong lupa, nagiging bahay po yan ng mga beneficial bacteria natin na ginagawa pong nitrogen yung mga droppings ng mga manok, kasi nagpo-produce po ng ammonia yan, di ba? Nagpo-produce po ng ammonia, at the same time yung mga waste ng ating hito nagpo-produce din ng ammonia, at kino-convert po yan ng mga nitrifying bacteria into nitrogen na kung saan hinihigop naman po ng ating motor. Ayan, saksak na natin. Hinihigop ng ating motor. Ayan. Papunta doon sa ating aquaponics. Aquaponics, di ba? Doon. Andun po yung ating mga halaman. So sa ngayon ay patola pala ka nandoon, pero soon nga ito ililipat na natin. So lahat po ng mga halaman na nakatanim sa ating aquaponics ay kinakain po yung mga nitrogen na napoproduce dito. So pagbalik po ng tubig dito ay halos wala na pong ammonia. So pabalik-balik lang po ang cycle. And as of today, June 9, more than a week, going 2 weeks na po, na wala po tayong namamatay na hito. Simula po nung tinambakan natin ng lupa. Yan.
So again mga kabukals para sa akin nagwo-work po itong sistema na ito dahil may aquaponics tayo mga kabukals. Tandaan nyo po, ang nitrogen cycle, kailangan po niya ng halaman para meron kakain ng nitrogen na napoproduce nila. Pag wala pong halaman, yung nitrogen po ay pabalik-balik lang po sa tubig. So wala pong, yung sistema ay kulang. So kaya po tayo merong aquaponics para may kakain ng nitrogen pabalik dito. And then dito po ay meron tayong mga beneficial bacteria na sa lupa nga, sa ilalim, na tinatransform or ginagawang nitrogen yung mga ammonia. So again, remove ammonia and solid waste becomes part of the soil. Kaya naman po ang ating sistema, isa po sa nabibulis ko. Yan. So isa po sa dahilan kung bakit ginawa natin ito is para nga po makontrol natin yung yung ito. So yung mga pupo na yan, para makontrol natin yung problema sa pupo na manok. Alam naman po natin lahat, pagka may poultry tayo, pinaka main problem po niyan is yung amoy. Yung amoy, yung langaw, yung laborious procedure sa tatanggal ng mga pupo nila sa ilalim ng inyong poultry. Yun po yung mga main problem ng pagkakaroon ng isang poultry house. Mapaitlog man yan or mapa 45 days, yan po ang pinaka problema. Pero yun nga, yan po ang ating sinusolusyonan sa ganitong sistema, na kung saan tubig na kagad yung binabagsakan ng mga pupo nila, tubig na kagad, na meron po tayong hito. Siya nga pala, ang hito po, sila po ang kumukontrol ng lamok. Kasi kung wala pong hito, nakaw, napakaraming lamok. Kung nakita nyo naman po yung ating previous vlog, mga previous videos nung inumpisa natin to, talaga rin namang pag nag-scoop ka, lamok, 1 kilo kagad ang kitikiti. 1 kilo. Napakaraming kitikiti mga kabukal. So yun po yung main problem. So nakita nyo mga kabukal, so yun, so bukod pa po sa mga binabagsak nila, itong mga nasa gilid-gilid nito, yan, inaano natin yan, tinatanggal natin yan. Yan. Natanggal natin yan para diretso sa baba. So, hindi tayo nag-aalala na maipon yan kasi actually mga kabukals, pagka na-breakdown yan sa baba, ano na yan, umahalo na talaga sa lupa yan. Yung decomposition nga, science. Pag yan po na decompose, magiging part of the soil na yan, yung mga pupo na yan, magiging lupa na rin po yan. Yan. O diba, mas easy to manage, environmental friendly. Para sa akin para sa akin lang po, environment friendly. Kasi kahit pumunta kayo dito mga kabukas, wala po kayong maamoy na amoy pupo na manok. Yung ganyan kadaming manok, mangangamoy na po yan kung wala tayo ganito. Kung sa lupa alam po babagsak kanilang pupo, tapos ngayon umuulan-ulan pa, may amoy na po yan. Pero dito sa atin, wala pong amoy yan mga kabukals. Walang amoy yan. Pero yun nga, kailangan nating kontrolin yung ammonia, which is the main problem or the main reason para mamatay yung ating mga hito, na siya po kumokontrol ng mga mosquito larvae. Kasi napaka-importante rin po ng role ng ating mga hito. Ayan, nakita nyo, pupo pa lang po ibinagsak natin, pero ayan na sila, kinakain nila yung pupo mga kabukals. Yan ang main role. Ito sila kasi nga bagong bukas na ating motor. Yan lumakas na mga kabukals, diba? Lakas na And ayan sila, napakarami ating mga hito. Kasi ang lakas nung bagsak ng tubig. Ayan sila, naglalaro sila. Nagtatampisaw sila sa kita nyo ba? Sorry. Ayan. Ayan.
Ayan mga kabukals. So nakita nyo, marami pa rin po tayong hito rito. Ayan sila. Kita nyo ba? Parang hindi ko nakikita. Ayan. Sorry, malabo na. Ayan o. Oh. Kasi nga lumakas na yung yung bagsak ng tubig ng ating aquaponics gawa nung nilinis natin yung motor. Ayan. So everyday lang po 'yun. Everyday ginagawa natin yung ganung ginawa natin. Wala pang 1 minuto yung mga kabukals. Inurasan nyo ba? Wala pang 1 minuto 'yun. Nalinis na natin yung motor. O, di ba? So malakas na uli yung bagsak ng tubig. Kaya yung ating mga hito ay naglalaro. Nature daw po yan. Sinasalubong talaga nila yung agos ng tubig. Nature daw po ng hito yan. So wala pong problema yan. Wala pong problema yung ganyang behavior. That is natural. So diba? So again yan. Ang kanilang trabaho talaga dito is to control the mosquito larvae. And then ang trabaho naman po ng ating aquaponics, yung ating mga gulay, is to consume the nitrate na napoproduce natin dito sa ating fish pan. And ang trabaho naman po ng ating fish pan is to control yung amoy ng ating mga manok, yung amoy ng droppings nila, at yung langaw ng droppings ng ating mga manok. Yun po ang trabaho ng ating aquaponics ng ating aquaponics fish pan. So yun po ang trabaho ng ating aquaponics fish pan, para makontrol po ang amoy na nanggagaling sa mga droppings sa ating mga manok, amoy at langaw mga kabukal. So sabi ko nga, sa ganitong sistema po pwede po kayong magnegosyo ng manukan, layer business in particular, kahit po kayo po ay nasa urban area. Kasi ito po mapapatunayan ko sa inyo mga kabukals, wala talaga kayong maamoy na amoy tae ng manok. As long as nakokontrol natin yung ammonia, ay all goods tayo. Ngayon, sa pagkontrol naman po ng ammonia, base po sa aking mga na-experience ngayon mga kabukals, it's not all about filtration eh. Hindi po sa filtration talaga mga kabukals sa makaka-solve ng problem eh. It's all about controlling ammonia. Never mind yung mga droppings nila na bumabagsak dyan. Never mind. As long as may lupa ka dyan. Basta may lupa ka dyan, and then nakokontrol mo yung ammonia. Ngayon, paano ba natin makakontrol yung ammonia sa ganitong klaseng sistema? Again, aquaponics system mga kabukals ha. Hindi po mag-work ang sistemang ito kung wala po kayong aquaponics system. Aquaponics system, makokontrol natin ang ammonia basta marami tayong halaman. Halaman mga kabukals para sa akin, ang key to success. Halaman talaga, itong mga halaman natin. Sila kasi yung nagko-consume ng nitrogen na napoproduce ng ating fish pan. So pag wala pong kumakain ng nitrate, mag-iipon-ipon lang po yan dito, pabalik-balik, mag-accumulate. So magiging lason pa rin po sa ating mga isda. So magpa-fail ang system. Magpa-fail ang system mga kabukal. So ito, going 2 weeks na. Kung kayo po ay nakakapanood ng aking mga video, di ba? Ang dami po natin namamatay na hito noon. And then yung tubig po natin noon ay malapot na. Pero ngayon, wala po tayong nakakitang ganong problema, and so far ay magaganda pa rin po ang malulusog pa rin po ang ating mga hito, malalakas, wala po tayong namamatay. And yung amoy po, wala po talagang, nung nakaraan kasi masakit na sa mata, pag tumapat kang ganyan masakit na sa mata, pero ngayon ay wala po, nakokontrol po talaga natin. Kaya naman po patuloy po tayo sa pagpaparami ng halaman po talaga mga kabukals. So nakikita kong solusyon dyan. It's not the filtration system. Para sa akin ha mga kabukals, para sa akin. Alam ko meron po mga nagsasabi, may gumawa na yan pero hindi naman nag-succeed. Tapos meron po akong may mga nag-comment, bakit kasi hindi mo pa ilagay lahat ng manok mo? Kasi nga 'di ba ang plano natin is punuin po natin ng layer yan. Itong mga layer natin na naka-standby ay plano po nating ilagay talaga yan sa ating mga battery cage. Ayan. So, sabi, bakit hindi mo pa ilagay lahat ng manok mo para magkaalaman na? Makita na natin kung mag-work talaga. Mga kabukals, marami pong nagfe-fail. Maraming hindi nagtatagumpay.
dahil sobra pong inipin, walang pasensya, at palagi pong nagmamadali. Ayan mga kabokals, pag minadali mo na minadali ang isang proseso, ang isang sistema, or kahit anong ginagawa mo, yung margin of error, yung margin of failure ay napakataas. So kaya po ginagawa ko ito mga kabokals, paunti-unti nga, paunti-unti po tayo naglalagay. Makita nyo, bakante pa yung iba, paunti-unti. As we go along, lumalabas kasi yung mga problema. As we go along, katulad yan, nag-umpisa po tayo sa aquaponics. Diba yung aquaponics natin, nagbibiyakan nung primero. Nagbibiyakan. So, nasolusyon na natin yan. Naglagay tayo ng mga sisiw, yung ating mga palahe. Yan na nga sila. Nag-build up yung ammonia. Namamatay. Primero, namatay ating ulang. So, tinanggal natin yung ulang. Pinalitan natin ng hito. So, nag-build up pa rin yung ammonia, namamatayan tayo ng hito. Ginawa natin, nilagyan natin ng lupa, di ba? So, ganun mga kabokals, as we go along, we encounter problems, but we need to find solution to the problem. Wag po tayo magmadali. Meron nga po nagmamadali, gusto na niya makita yung outcome. Pag minadali ko ito mga kabokals, ang makikita nyo ay puro failure. Puro failure lang makikita nyo mga kabokals pag minadali ko ito. So patience is the key. Kahit sa anong larangan, kahit mapo-corporate ka, farming or whatever. Pag palagi ka nagmamadali, margin of error, margin of mistake is very high. At most likely magpa-fail ka lang na magpa-fail. Kaya po marami pong nagpa-fail. Maraming hindi nagsasucceed kasi sobrang inipin. Masyado pong nagmamadali. Huwag po tayong magmadali. Let's take it one step at a time. Resolve natin yung problema pa isa-isa. Kasi pag nagsabay-sabay po yan, mahirap pong solusyonan yan. Mahirap solusyonan yan. Dahan-dahan lang. Para ang dating ng problema ay pa isa-isa lang. Dahan-dahan lang din ang dating ng problema. And as we go along, ma-improve natin yung sistema. Hindi man natin maperfecto, ay may improve natin and magiging isa siyang working system. Patience is the key mga kabokals. Huwag po tayo masyadong magmamadali. Kaya doon po sa naiinip na bakit hindi ko pa raw iniloload yung mga manok. Wait lang po kayo. Wait lang po kayo. Yan, darating po tayo dyan. Kasi nga po, tinitimpla ko pa para tayo nagtitimpla ng kape mga kabokals. I am testing the water, sabi nga, di ba? I'm still in the process of testing the water. Kaya dahan-dahan lang po mga kabokal. So yun po, hindi po natin kailangan magmadali. Enjoy lang natin kasi habang ginagawa ko ito, nag-i-enjoy ako eh. O ba't ako magmamadali? Nag-i-enjoy naman ako, diba? Diba? Sarap pa panoorin, no? Nakita nyo ba? Mamaya manginginain pa yan mga kabokal. So mamaya labas tayo. Papakita ko lang yung mga bunga ng ating patola. Pero ito, siguro by next week, ito babawasan ko ito. Magiging ano po yan, 1 tree per cup. Dalawa lang sila ang ititira natin per cup. Yan. Pakwan mga kabukas, pakwan. So tatry po natin yan. Ayan o, diba? Napakasimple lang ng paglilinis natin. Ayan, hanggang bukas na po yan. Bukas, linis uli, umaga. Ganun lang po. Simple-simple, wala pa 1 minuto. Ayan. Ayan mga kabukal, so nandito tayo sa ating aquaponics sa mga bago sa channel ko. So ito po yung ating halaman. Yan po yung ating aquaponics system. Yung tubig po nang gagaling sa loob, diyan bumabagsak. And then may mga graba tayo dyan, uling, tapos bumababa dito. Yan. Yan po yung ating aquaponics system. Ito po sinasabi ko sa mga bago sa channel ko. Ito po yung unang-una tayo nagkaroon ng problema, 'di ba? Nagbibiyakan dito. Bibiyakan. So yan, no. Mga ni-repair lang natin yan. Nilagyan natin ng mga reinforcement. Tapos pininturahan natin ng elastomeric. So ngayon ay okay na siya. Hindi na siya bumibiyak. And ito yung ating mga patola mga kabukas. Sa harvesting ko ito mamaya. Ito, pwede na ito. Pwede na ito. Ano yan? Pwede na isahog sa ano to. Pwede na isahog to sa sardinas. Ayan ito, dalawa.
Yan, may ulam na kami ni Mader. Ayun pa isa, pwede nang pilitin yun. Pwede nang pilitin yun. Ayan. So, diba? So, makita nyo may mga baka-bakante tayo. Ayan. So, dyan po ilalagay yung mga pakwan natin doon na nakapunla. Sa mga baka-bakante na yan. Pupunuin natin lahat. Yung mga sitaw siguro, tanggalin ko na. Palitan natin lahat ng, ng pakwan. Para patola at pakwan na lang muna. And then eventually kasi pagka naging maganda yung pakwan, nakapagpatubo tayo ng maganda, pwede rin kasing gawing business mga kabukas yung pakwan. At kumbaga nakakatulong na siya para makain yung mga nitrate. At the same time, pwede pa natin ibenta yung mga bunga ng pakwan. Kaya marami po tayong pinunladong pakwan. Yun po ang ating unang plano rito sa ating patola. Kaya lang nagkaroon nga po tayo din ng problema, naapektuhan din kasi sila ng sobrang taas ng ammonia nakaraan. Pero ngayon ay bumubuti na simula po nung nilagyan natin ng lupa ay gumaganda na po yung kanilang mga bunga mga kabukal. So ayan, bunga na to. Ito talaga na to, harvestin na ito. Mamaya kukunin ko na yan. And then etong isa, pwede rin pilitin ito. Isasahog ko sa mamaya harvestin natin. Isasahog ko sa sardinas lang na may miswa. Ayan, ang dami pa mga sumusunod ayan dami pa. Ito nga trio. Ayan. Ito mga kabukals Ayan trio. Ayan, marami pa ako nakakita. So di ba? Unti-unti. So primero nga, di ba, ang pangit ng tubo. Pero as we go along, sabi ko as we go along palagi. As we go along, yun nga, nasusolusyonan natin mga nagiging problema. Kumbaga, dahan-dahan lang, para dahan-dahan lang din yung dating ng problema hanggang sa makarating po tayo sa rurok ng tagumpay. Rurok ng tagumpay. Tama naman na, 'di ba? Dahan-dahan lang kasi pag palagi tayo nagmamadali, talagang uulanin ka ng problema and then eventually magfa-fail ka kasi ma-overwhelm ka sa problema. Kahit gaano pang plano ginawa mo, kahit nag-drawing ka pa, nagplano-plano ka pa, pero binibigla mo, masyado ka nagmamadali, wala kang pasensya, most likely magfa-fail ka pa rin. So dahan-dahan lang. Mas maganda kasi yung actual mo nakikita yung problema kaysa yung sa pinaplano mo, kasi minsan iba yung nangyayari sa katotohanan mga kabukals hindi kasi kung plinano mo, ganun na po yung nangyayari sa actual. Madalas po hindi mga kabukals. Kahit anong ganda ng plano mo, kahit anong ganda ng mga research mo, pag sinubukan mo na, ginawa mo na, meron pa rin lumalabas na ibang problema. Meron ka pa rin may experience na kakaiba sa actual mga kabukals. Iba talaga yung actual. Para sa akin hindi naman po ako eksperto, hindi po ako eksperto, pero para sa akin ganun po. Ibang-iba po sa actual mga kabukals kaysa sa yung nagpaplano ka pa lang. Ibang-iba. Kaya pagka hindi ka handa sa actual na mga problema, most likely hihinto ka, magfa-fail ka. Kaya ganun po. Kaya dahan-dahan lang po tayo. Hindi nga po tayo, aminin ko, hindi po ako maplanong tao. Ako kumbaga trial and error, sabihin natin trial and error. Kaya lang gusto ko hands-on kasi. Ganun ako, hands-on. Gagawin ko, and as we go along, lalabas yung mga problema, susolusyonan ko. Ganun po kasi ako. Iba-iba naman po ang personality natin, pero yun po ang nagwo-work sa akin So, yun ang ginagawa ko. Yan. Sitaw natin, lumalaki na. Ito, pwede itong ilalaga mo lang, sasaw mo sa bagong isda. Okay na yan. Sitaw. Kaya lang matatanggal din siguro kasi papalitan natin ng pakwan. Pero ito naman aquaponics system natin mga kabukas. Daragdagan ko ba yan? Sabi ko nga, we need more plants para po maging maayos po yung ating sistemang chicken phonics. Kailangan natin naman sa maraming halaman. So itong aquaponics system na ito, hindi lang po yan lang, magkakaroon pa po tayo ng mga susunod pa pong ganyan. Ibang modelo, ibang area, pero ang pinakapuso nila ay yung ating chicken phonics. Kasi nandiyan po ang concentration natin mga layers. Diyan po natin ilalagay lahat ng ating mga layers. So nandiyan po ang concentration, lahat ng mga tubig na gagamitin natin sa ating aquaponics system. Ayan mga kabukals, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong muling pagsama.
At yun, lesson, ang para sa akin may babahagi ko, hindi man ako eksperto. Pero yon, wag po tayo magmamadali. Enjoy lang po. Enjoy. Ako, nag-enjoy ako eh. Enjoyin nyo po yung ginagawa nyo. Wag po tayo magmamadali para po less mistake, less failure. Parang ganon. Maraming salamat, amazing na buhay.